Mga buddy, welcome to Mob Auto. Kung bago ka lang dito, and welcome back kung ikaw yung tipo ng fan na nag-aabang na ng mga videos, ng mga car reviews, ng mga testing ni Mob Auto. Welcome back mga buddy. And for today, the 2024 MG GT. NVH test tayo mga buddy. Hindi lang NVH, kakaroon tayo ng handling test, braking test, power test, vibrato test while raining. Dahil napakadelikado dun sa testingan natin. But anyway, NVH test muna tayo mga buddy. NVH, so we're driving 80 kilometers right now. Wala naman tayong cruise control. Yes, walang cruise control to. Siguro yung top of the line na sport meron. Pero hindi ako sigurado mga buddy, paki-correct na lang. So we're cruising at 80 kilometers. Yan, 80 spalto. Naririnig ko yung gulong. But yung spalto naman, hindi ganun ka-smooth dito eh. Litaw yung mga graba. Yan, dito sa part ng S-Lex na to mga buddy. 80 kilometers mga buddy. Engine is around 1,500 RPM. So tahimik naman. Pag inaapakan mo, medyo shouty rin tong makina na itong MG eh. And this 2024 MG has 20,991. So magta 21,000 kilometers sa atin to mga buddy. Tagilid ang manibela, hindi na siya centered. Tuwid niya, yan, ganyan. So kailangan ng alignment nito. But anyway, noise pa rin tayo mga buddy. Madalas depende sa surface ng kalsada eh, yung gulong nagre-react. Gaya ngayon, naririnig ko yung ugong ng gulong. Mamaya sa Calax, titignan natin kasi madalas doon tumatahimik yung goma eh. Pero dito, spalto, naririnig ko yung ugong. Pero hindi naman ganun kalakas. At 100 kilometers, tahimik pa rin pero may ugong pa rin mga buddy. Pero napaka-komportable nitong sasakyan na to mga buddy. May sakay tayo, nandiyan si Commander-in-Chief, nandiyan si Bunso. Nag-insist na sumama eh. Again, another 100 kilometers per hour. Tahimik naman. Tahimik pa rin yung goma niya. Doon naririnig mo ng konti, pero pag may radyo ka, hindi mo na maririnig yan. Siyempre, gumagawa tayo ng video, kaya para yung radyo natin, baka madali tayo ng copyright eh. Maulang video mga buddy, hindi ko alam kung anong meron, but ito na nga ang weather natin. Umagang umaga, it's 8:32, time check. Noise again. Itong mga tubig na to, may naririnig ako dito sa B-pillar na parang patak ng tubig. Parang sa gripo, pumapatak sa drum or sa timba. Tik, 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 tik. Dito. May naririnig ako mga buddy. Ewan ko kung isolated case yan, pero meron talaga dito. May naririnig ako. Pakinggan natin tong truck na to. Medyo naririnig ko yung gulong niya. Yun ang noise level niya dito. Pero tahimik yung truck na yun eh. Wala tayong mga riders ngayon kasi umuulan. But anyway, let's do some more NVH dyan sa Calax. Welcome to Calax mga buddy, where I test more NVH. Dahil dito nag-iiba yung ano ng goma ng mga otong nadadala ko dito mga buddy. Noise ulit tayo. May naririnig akong nag-humming. Naka 88 kilometers per hour lang ako. Pero reasonably quiet tong kotse na to mga buddy. Hindi ko masyadong rinig yung mga truck na nadaanan ko kanina, mga sasakyan. Ganda ng soundproofing nito. Pero magaang to, hindi to ganun kabigat. Vibration sa shocks. Ito, alam nyo naman dito, lagi kong sinasabi, itong sementadong Calax na to, hindi siya smooth. So, may nararamdaman ako dito sa ties ko, dito sa upuan, na ganyan, vibrate. Pero yung damping nito mga buddy, dumuduyan na ganun, no? GT ang datingan ng ride nito mga buddy. Nararamdaman ko yung ganun sa kalsada. Pero pag medyo napalakas, duduyan lang siya na ganun. Vibration sa manibela, a little, depende sa kalsada naman yan eh. At least nga, maganda yung ganun. Nararamdaman mo may konting vibration dito. At least may feedback pa rin kahit papano. Kahit electronic power steering to. Lagay nga natin sa dynamic steering wheel. Talim talaga ng ano nito.
Number 1 na na-drive kong pinakamatalim sa mga sedan, mga padi. Pero ito, syempre, ano na to ano bang category na ito? Hindi na subcompact to. Compact na siguro to. Or mid-size. Mid-size na ba to? Pero ang talim, oh. Tingnan nyo mga padi, tingnan nyo maigi. Konting ganun ko lang. Kasi yung maliit na movement na ganyan, malakas na yung liko niya. 100, may konting sipol ako naririnig. At 100 kilometers per hour sa ganitong open. 100 kilometers per hour, 2,000 RPM, tahimik ang makina. May naririnig ako konting parang dito sa right, sa side ng tenga na to. Siguro dahil naka-open to. Try ko nga. Meron pa rin Meron pa rin talaga. Dito sa side ng tenga na to, mga padi, may naririnig ko. Vibration sa makina, negative. Wala. Most inline 4. Lalo na ganitong mga modelo na. Harshness niya dito mga padi, sakto naman. GT datingan. Pag may mga uneven, dumuduyan na ganun na hindi naman sobrang duyan. Pero kinakain niya pa rin yung mga uneven surface dito. Nararamdaman ko nga dito sa legs ko. Pero yung damping niya, yung duyan, saktong-sakto yung duyan niya. Siguro mas masarap yung turbo nito talaga. Ipang tour. Saka napaka-tahimik. Tahimik tong kotse na to mga padi. Ano pa bang itetest natin? Handling, braking. Yan sa may Sampaguita Burgring. Welcome to Sampaguita Burgring mga padi, where I test handling and braking. Kaya pag nandito ako, medyo I'm driving a little bit fast. Unfortunately, si Bunso insist na sumama, nag-insist. Sayaw at sa gusto ko, sasama yan. Kaya pag nandito ako, kung napapanood nyo to mga padi, wag nyong gagayahin dahil ako, nagte-testing lang ako ng cars to see its capabilities. Alright, kung ganyan ang trip nyo sa buhay, you love driving spiritedly sa mga mountain passes, do it at your own risk. Lagi ko naman pinapaalala, wag kayong kakain ng lane ng kabila, especially kung blind. Pero kung hindi blind dyan, banatan nyo lang. Don't drive by the book. Basta kitang-kita nyo, wala, hindi siya blind, okay lang yan. Anyway, nasa dynamic mode tayo, nasa normal drive mode, pero sisimulan ko na dito sa sport. Sport lang, sport. Sport na ba ito pa ako? In-sport mo na pala anak Naka-dynamic steering tayo. So, yan So, ingat-ingat tayo. Dahil for sure, madulas to. Brakes are hindi talaga ganun ka-bitey. Although maganda yung pressure point niya. Kailangan mong diinan ng malakas. Daming debris. May traffic na naman tayong aabutan. Ganda ng suspension talaga nito mga padi. Pag yung mga ganun-ganun, medyo alon lang Hindi sobrang lambot. Tama lang. Ako, hold on. G-force neck. Okay. Check everything. Alright. Daming debris mga padi. Ganda naman ng pressure point ng preno. Yun nga lang na kukontian ako sa bite. Kailangan mo idiin ng maigi. At dahil umulan nga, muulan sa atin, daming debris Yes. Yakap ako ng upuan mga padi. Ganda ng upuan. Alright. Pwede mag left foot braking. Caught up on traffic again. Up! Ay! Vehicle, driver handling. Okay, stability control on. Tumulas na yung gulong ko doon kanina nang pumreno ako. Kumakagat-kagat yung ABS mga padi. Ganda rin ang torque nito mga padi. Kahit 150 lang, di niya sasagad dito 132 lang yung pinakamataas na nakita ko kanina. Saka pag naka-sport mode ka, mas responsive yung throttle. Caught up on traffic.
Ganda ng steering, although magaang pa rin for my taste, pero very sharp. Ano, may natumba oh. Damn! Yeah! Okay. $70 kilometers so far. Pag mo lang bibiglain ang preno, huwag tayo magpapatay ng traction control dito. Delicates. Manual mode tayo. Downshift. Third gear. Oh, dahil pang fog. Pa-seatbelt ka na, Mi. Wow, foggy. It's foggy down here. Yes. Oh, may nalaglag pa. Alright. Ooh! Boy! What? Turn. Okay. Turn to dancing. Lupa. Daming bato. Oh. Woo. Di lang talaga maganda tumunog yung cambio ng CVT. Not enthusiastic, but at least nai-involve ka kahit papaano. Daming debris. Op. Op, medyo madulas. Woo! Second gear. Sharp ng ano niya. Pag nasa dynamic, mas mabigat siya kahit papaano. Okay, debris. Tayo ng AC. Blower lang. Good morning, Taal. Ganda mo. Linis mong tignan. Ooh! Daming debris oh. Woo! Oh, it's not raining anymore. Yeah, but the road is damp. Yes, Rose. Hello! Pako oh. Ganda. Let's smoke. Oh. Mga ano si Taal. And there's still fog down here. Light word, no reaction. Alright. Alright. Okay, welcome to the technical part. Oh, Pako, Mami, G-Force neck. Woo! Ooh!
Plus, daming lupa. Suspension, hindi siya mahiga. I don't feel too much body roll mga padi. Transition. Transition. Sarap ng transition. Stable. Stable siya sa transition. Meron pang isang transition dyan mamaya. Testingin natin. Medyo mas high speed dun. Alright. Ito. Yakap na yakap ako ng upuan. Ganda na silya. Yeah. Ikaw rin? Yes. Alright. Ito na. Very stable. Very stable, very stable. Nice. Ganda ng handling. Stable mga padi. Long wheelbase din kasi. Mahaba yung auto. The longer, mas stable yan. Mostly. Hindi ko nilalahat. Caught up on traffic again. Transition. Bah. Oh, ganda ng gulong ah. Kahit dump pa. Ito, transition. Wow. Up, bato. Bah. Ganda ah. Solis ang gulong nito eh. Hankook ba yun? Lagay ko na lang dito mga padi. Hankook ba yun? Di ko tanda. Pa ako nakakarinig ng iyak. Woo! Yo. Ito. Bah, talim. Nice view. Lupa. Woo! Lupa na naman. Transition. Kakabisado ko na to eh. Woo! Dulas. Alright, last corner. The last corner. Oh yeah. Good morning, Taal. Woo!
Sarap ng handling nito mga buddy. Di ko ina-expect kahit sa basa. Ang ganda nung kapit ng goma. Walang understeer sa mga pilipit. Kahit inaapakan ko na yung throttle. Suspension, hindi mahiga. Saktong-sakto, sarap. Steering, napakatalim. Nabingay ko dun Dami kong G-force na napaka-stable niya kahit dump yung kalsada. Handling is very good. Steering is magaang, pero it's sharp. Konting angle lang, may liko na. Hindi ko kailangan pumilipit pa ng ganon. Okay itong formula ng MG dito sa MG GT Pero siguro kung yung turbo yun, nako, may takot yun mga buddy. Braking, di naman nag-fade. Wala tayong masyadong traffic na abutan. Konting-konti lang. Transition ng suspension, stable, napaka-stable mga buddy. Okay itong GT na to, MG GT. Ganda ng handling, braking, steering. Anyway mga buddy, testing naman tayo ng power test saka vibrato test dyan sa may Sungay. Sungay mga buddy, dito ako nagdadrive ng normally. Titingnan natin kung paano siya umakyat, yung power delivery niya. And I always put it to normal drive mode lang mga buddy. Usually, or mostly. Saka dito ko rin natetesting yung vibration dahil dito, ayan ang daming uneven surface talaga dito ng semento na to mga buddy. But anyway, ito na nga, nararamdaman ko na yung harshness niya. Yan, mas ramdam ko dito yung vibration dito sa upuan. Yan yung stiffness na tinutukoy ko dun sa review ko. Gumagana na dito. Kasi dito parang hagda ng Kasi ito, paakyat. Yan, B-mode lang tayo. Almost half sa throttle. Okay naman umakyat. Tahimik ang makina. Intelligent. CVT. Nag-a-adjust ka agad. Nga lang, medyo may konting ganun talaga. Pero okay lang naman. Hindi naman siya yung nakakairitang Ramdam mo lang talaga na yung kalsada is far from perfect. Mga buddy. Oo. Ayan ito na yung testingan natin ng vibrato. Malapit na. Vibrato test. Rinig nyo ba yun mga buddy? O diba? Ma-vibrate, diba? Kahit papaano. Meron talaga siyang konting stiffness. Pero pag medyo high speed ka na, may uneven, ang sarap nung salo niya. Komportable yung salo niya mga buddy. Power, ganda niya umakyat Ganda CVT niya, responsive siya. Hindi naman ako nagpapalit ng apak. Basta naramdaman niyang medyo nag-incline, adjust ka agad siya mga buddy. Ayun, medyo may konting ganun talaga. May shake sa ilalim. I mean, ramdam na ramdam yung shake sa ilalim. Nakikipagsabayan naman ang akyat. Kahit pa paano, may sakay tayo. Konting baon. Ayos. Ganda ng torque niya, low end. Mamaya tatry natin dun sa mga sungay doon. Sport naman. Ito, may konting vibration talaga sa ilalim, mga buddy. Sa suspension, mga pang ilalim. But akyatan, meron tayong fairly weight na sakay. Okay naman. Ito, mga siko-siko to, mga buddy. Siko. Hindi naman ako nabibitin. Kahit ang babagal nila. Slight apak lang sa throttle. Steering, binalik ko na sa urban mga buddy. Ito ayaw ko dito mga buddy, yung aircon controls nasa screen. Walang physical. So kailangan mo pang pumunta sa screen para lang ma-adjust yung mga yan. Sport mode mga pako. Sport mode. Nilagay sa sport mode. Sport mode na tayo mga buddy. Mas responsive kasi yung CVT niya sa sport mode mga buddy. Doon nga pala sa nagpapaano nung MG5, naghahanap ako buddy, okay? Don't you worry. I'm trying my best.
Naghahanap ako ng MG5. Ito yung nakita kong unang MG na ano, so I took the chance. Bibihira ka rin makarent ng ganito. Okay, dito na tayo sa mga Seiko. Ito na naman, sport mode tayo mga padi ngayon. Mas responsive talaga yung CVT niya. Or maybe throttle, siguro both. Mas responsive siya pag nasa sport mode na hindi ako naka-manual, S lang. And steering is at urban mode, pero sharp pa rin. Sa tingin ko, ang pinagkaiba lang naman nila, mas tumitigas siya pag nasa sport mode yung steering. Pero kasing urban, normal, sport. Pag urban, sobrang gaang. Simple lang sa kanya dong mga akyatan na to, mga padi. Ayan, oh. Almost half sa throttle. Andiyan na yung power. Oh. Bilis umakyat. Actually, 150 Newton meters okay na sa mga ganito eh. Basta wag ka overloaded ha. Pero mas masarap yung 250 Newton meters na turbo for sure. Lalo na sa highway, expressway. Yun nga lang, mas mahal yun. 1,193,000. So, almost 1.2 million. Syempre, insurance mo pa. O ito, mas matarik tong Seiko na to. Para ka na rin nagbabagyo dito mga padi sa tarik ng mga sikuhan. Although maiksi nga lang to. Silya is great. Walang sliding na ano na nangyari. Dikit na dikit ako. Lalo na to shoulder ko. Akyatan ulit. Oh. Simple lang sa kanya. Pwede na. Yun nga lang, kung iisipin mong made in China, parang ops. Kahit Great Britain yung brand, tapos narinig mong made in China, ba? Tayong mga Pilipino, oops, tumagal kaya? Time will tell, no mga padi. Well, anyway, yan ang ating naging test drive ng NVH. Braking test, handling test, power test, vibrato test sa 2024 MG GT Alpha. Alpha, ito yung pinaka mababang variant, pinaka base model, pinaka mura, yun ang ibig sabihin nun. Pinaka mura, 1,015,888. So, sabihin mo na ang 1,020,000 mga padi. Syempre, may iba pa namang gastusin niya, hindi lang naman yun. Anyway, thank you for watching mga padi. Lalong-lalo na kung nakaabot kayo sa part ng video na ito. For sure, napakahabang video na naman ito. Subscribe na kayo dito sa button dito mga padi, sa baba. Para lagi kayong ina-update ni YouTube kung may mga bagong videos ang Mab Auto Channel or yung mga luma niyang videos, baka i-feed niya sa mga feed nyo kung hindi nyo pa napapanood. Kung na-enjoy nyo tong video na to or nakatulong sa inyo tong video na to na makapag-decide na I want MG GT Alpha or MG GT Sport, nakatulong or na-enjoy nyo, pakihit naman yung like button dito mga padi. Nasa tabi lang yan ng subscribe button. Hindi ko na ipapaliwanag kung bakit. Pero isa lang ang sasabihin ko, pareho tayo magbe-benefit dyan. Kikita ko at the same time, pagpapalain kayo ng kung sino man pwedeng magpapala sa inyo mga padi. Kung sino man pinaniniwalaan nyo dyan, pagpapalain kayo nyan. Yan ang sinisigurado ko. Anyway, thank you for watching and maraming salamat nga mga padi ko nakarating kayo sa part ng video na to. And I will see you again on the next car review.